Lucara! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang supernatural action-adventure, monster film na tinatawag na Troll 2. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa mahabang panahon, namuhay ng payapa ang mga tao at troll. Ngunit kalaunan, umusbong ang Kristyanismo sa Europa, at hindi nito tinanggap ang mga lumang alamat. Pinadala ni Haring Olaf ng Norway ang kanyang mga sundalo upang hilahin ang mga troll mula sa kanilang mga kuweba at ilabas sa liwanag ng araw na nagpatigas sa kanila bilang bato. Naglakbay ang mga sundalo sa buong bansa upang patayin ang bawat troll na kanilang matagpuan, at kalaunan ay natakot na ang mga troll sa mga simbolo ng Kristyanismo tulad ng kampana ng simbahan. Ang madugong pangyayaring iyon ay nag-iwan ng lupain na walang isang troll na makikita. Ang kwentong ito ay ikinwento ng isang ama sa kanyang maliit na anak bago matulog, na naging inspirasyon para sa batang babae na maging isang paleontologo. 30 taon ang lumipas, sa bundok ng Jotunheimen, pumasok ang isang misteryosong lalaki sa isang kubo. Habang siya'y nagmamasid, bigla siyang inatake ni Nora, na sinimulang bugbugin siya at naghanda pa nga upang saksakin. Ngunit huminto siya nang mapagtanto na ang kasama niya pala ay ang kanyang katrabaho, si Andreas. Napansin ni Andreas na maraming libro tungkol sa alamat ang nakalatag sa mesa at nagtaka kung anong klaseng pananaliksik ang ginagawa ni Nora ngayon, ngunit tumanggi itong magsalita tungkol dito. Dumating si Andreas upang humingi ng tulong kay Nora. 3 taon na ang nakalipas, nakatulong ang kaalaman ni Nora sa militar na talunin ang isang malaking troll na natagpuan nila sa bundok. Kasama pa siya sa Troll Commission, ngunit nagbitiw ng mapagtanto na hindi naiiba ang bagong pamahalaan sa dati nilang tiwali. Ngayon, may restraining order siya mula sa palasyo. Sa gitna ng kanyang mga gamit, nakita ni Andreas ang kanyang libro, at nagpasalamat si Nora sa kanya dahil inilaan niya ito sa ama nito na namatay noong huling pag-atake ng troll. Tinuro ni Andreas na tiyak ay gusto ng kanyang ama na makita niya ang mga natuklasan nito, at sa wakas pumayag si Nora na sumama sa kanya. Habang nasa helicopter, pinapirma ni Andreas si Nora ng confidentiality agreement. Sa halip na pangalan, isinulat niya ang Tiny Trolley Molly. Dumating sila sa Mort Power Station at nakilala sina Professor Mahler at Wangle, na naroon din noong huling pag-atake ng troll. Dinala ng mga propesor si Nora sa isang tunnel habang ikinukwento ang tungkol sa Allied sabotage operations noong World War II. Sinasabi nilang karera ito para makagawa ng unang atomic bomb, ngunit panakip lamang iyon para sa paghahanap sa iyo, isang dambuhalang troll na ngayon ay nasa harap ni Nora. Maraming siyentipiko ang nagsasagawa ng pananaliksik sa troll na ito, at may mga UV lights na nakapalibot sa kanya para sa kaligtasan. Ipinakilala ang project leader at evolutionary biologist na si Marion, at sinabi niya na ayaw niyang masangkot si Nora. Pinaliwanag ni Andreas na hindi umuusad ang proyekto at malapit ng masara, kaya kinailangan niyang kumilos. Ipinaliwanag ni Marion na ang troll ay nagha-hibernate at ang tanging tanda ng buhay ay ang pulse, ngunit ang DNA niya ay mas malapit sa mga halaman kaysa sa tao. Dinala ni Andreas si Nora sa isang opisina kung saan nakilala nila si Sigrid, na kasama rin nila sa huling pakikipagsapalaran. Nagkaroon ng relasyon sina Andreas at Sigrid, at ngayon siya ay buntis. Sa silid na iyon, may libo-libong sinaunang teksto tungkol sa mga troll, kasama ang orihinal na troll law ni Olaf mula sa taong 1930. May nawawalang bahagi, ngunit lumilitaw na itinataboy nito ang mga troll mula sa kanyang lupain. Nag-aalala ang grupo, na baka may iba pang troll na nagtatago sa bansa at gusto nilang maging handa sakaling may muling pag-atake. Kaya kailangan nila ang tulong ni Nora. Hindi sigurado sa gagawin, sinabi ni Nora na kailangan niya ng banyo at umalis, ngunit bumalik siya sa silid kung saan naroon ka. Sumakay siya sa elevator papunta sa pinakamataas na platform at hinawakan ang iyong ilong habang humuhuni. Nadismaya si Nora nang walang nangyari, ngunit na-detect ng pangunahing computer ang pagbabago sa vitals. Nang siya'y lalabas na, nagising ka at tumingin sa kanya. Nagmadali ang grupo papasok sa silid habang gumagalaw na ang troll, at doon nila natuklasan na ito ay nakadilat.
gasolina. Iniutos ni Mahler sa gwardya na i-activate ang UV lights, pero ayaw patayin ni Marion ang troll kaya't natapon niya ang kape sa mga kontrol. Nag-spark ang makina at huminto sa paggana ang mga ilaw. Habang sumasakay si Nora sa elevator, nagpanik at tumakbo ang lahat sa gusali. Nabali ang mga kadena at tinamaan ang elevator, kaya't lumipad ang cabin. Hinawakan ni Nora at nakaligtas ng dumulas ang elevator sa sahig, bagaman kinailangan ni Andreas buksan ito at tulungan siya. Nakakita si Mahler ng sample ng troll na gumugulong malapit sa kanya at kinuha ito bago rin tumakas. Abante na si Yun sa lab at napunta sa ibabaw ni Wangel, na agad namatay. Sumama sina Andreas at Nora kay Sigrid at Marion sa hagdan at dali-daling nagtungo sa emergency exit upang makatakas. Sa sandaling iyon, winasak ni ito ng gusali para makalabas at tumingin sa grupo sandali bago umalis. Makalipas ang ilang sandali, dinala ng helicopter ang King sa isang Air Force base sa Raj, kung saan nakilala nila muli ang kaibigan nila mula sa nakaraang pakikipagsapalaran, si Chris, na napromote na bilang major. Habang naghihintay sa conference room, nag-aaway sina Nora at Marion dahil hindi maayos ang pangangalaga ni Marion sa iyo. Naputol sila ng pagdating ni Prime Minister Brainman, na nagsabing lagi niyang iniisip na masyadong delikado ang proyekto. Gusto pa rin ni Marion na hulihin ang troll para sa pananaliksik, habang ipinapaliwanag ni Nora na hindi mo kayang kontrolin ang lakas ng kalikasan. Gusto ni Brainman ipagpatuloy ang pananaliksik, pero prioridad niya ang kaligtasan ng kanyang mga tao, kaya gusto niyang patayin ng militar ang troll. Nagalit si Nora dahil noong huling beses, pinatay nila ang isang inosenteng troll. Ibinunyag ni Brainman na nawala ang kanyang kapatid noong nakaraang pag-atake at ayaw niyang ulitin ang parehong pagkakamali. Pagkatapos ng pulong, nakita ni Andreas si Nora na hawak ang isang piraso ng bato. Bahagi ito ng huling troll na kanilang napatay at dala niya ito bilang paalala sa kanyang mga pagkakamali. Ibinunyag ni Andreas na ginawa rin niya iyon at sinabi na lumalago ang tao mula sa pagkakamali upang patuloy na makipaglaban. Na-inspire, dinala ni Nora si Andreas kay Chris para sa pagpupulong ng kanyang team. Ipinakita ni Chris ang plano kung paano nila atakihin ang troll at inutusan silang maghanda. Sinubukan ni Nora na humingi ng pahintulot na sumama, ngunit sinabi ni Chris na hindi. Binago ni Nora ang isip ni Chris sa pamamagitan ng pagsabi na utang niya ito sa kanyang ama na pinatay ng huling troll. Sumama rin si Marion at ipinakita ni Chris na nilagyan ng militar ng UV lights ang kanilang choppers para sa paghuli ng troll. Samantala, sa isang ski resort sa Bustaro, nag-e-enjoy ang mga tao sa pag-inom at pagsasayaw. Biglang umalog ang gusali at nahulog ang disco ball sa gitna ng dance floor. Narinig ng crowd ang ungol bago sumilip ka mula sa kisame. Nag-take ng litrato ang lahat hanggang sa umungol si Yon at Sam Ubo, na nagdulot ng takot at pagtakbo ng mga tao. Nagsimula silang masaktan habang nagtutulak-tulakan at nagkakalas ang ilang bahagi ng gusali. Patuloy na, sumisilip si Yon upang hilahin ang maraming tao at kainin ng hindi man lang hinuya. Dumating ang mga helicopter at sinindi ang UV lights. Sa paglipad malapit sa troll, nasunog ang ilang bahagi ng katawan niya. Nagawa nilang gawin ito ng 2 beses bago itinapon mo ang isang electric pole sa kanila na nagdulot ng malubhang pinsala sa isa sa mga choppers. Siniyasat ni Chris ang kanyang kapwa-piloto, na nagsabing karangalan ang makipaglaban sa kanya. Bumagsak ang helicopter sa isang malakas na pagsabog na pumatay sa lahat sa loob. Nagalit si Chris at uhaw sa paghihiganti, ngunit nasira rin ang kanyang chopper at pinaalalahanan siya ni Nora na huwag gumawa ng kung anuman. Habang nakatitig si Chris sa kanyang kaaway, nagdesisyon kang umalis. Pagkatapos, lumapit si Chris sa lugar ng crash upang magsabi ng ilang salita para sa kanyang kaibigan. Hindi makapaniwala si Marion sa pagiging mabagsik ng mga troll, ngunit ipinaliwanag ni Nora na ang huling troll ay hindi ganito. Gusto lamang niyang makauwi. Iniisip niya na ganito sila kumilos dahil matagal na silang pinapahirapan ng mga tao. Nagtataka si Andreas kung pwede silang makipag-ugnayan kay Yon at sabi ni Nora na kilala niya ang isang makakatulong. Sa Leia, natapos na ng isang lalaki na nawala ang bahay noong nakaraang pag-atake ang pag-aayos nito. Biglang umalog ang mesa at ang aso niya'y nagngangalit. Dumating si Yon at yapak sa bahay, winasak muli ito. Sa Door Mountains, dumating ang grupo sa isang restricted military area at nakakita ng sirang bakod para makapasok. Pumasok sila sa isang lumang kuweba at nakakita si Andreas ng malagkit na substansya sa pader. Ipinaliwanag ni Nora na ito ay hunting pit na ginamit upang patayin ang Troll King. Dinukot nila ang anak nito at itinago sa lugar upang akitin ang hari sa kanyang pagkamatay. May mga Christian symbols na inukit sa bato upang magdulot ng pinakamalaking pinsala. Sinabi ni Nora na nakaligtas ang Troll King sa bitag. Sa katunayan, ito ang troll na nakipaglaban sila 3 taon na ang nakalipas.
Gayunpaman, ang mga labi ng anak ng troll ay hindi kailanman natagpuan. Nang makarating ang grupo sa isang pit, tinap ni Nora ang Troll King Stone sa lupa at pinakiusapan ang iba na huwag magpanik. Biglang lumitaw ang isang troll sa harap nila at kinumpirma ni Nora na ito ang anak mula sa kwento. Maraming beses na siyang pumunta sa kuweba sa nakaraang 3 taon para maging komportable ang troll sa paligid niya. Ipinakita niya rito ang bato ng ama nito, at matapos itong amuyin, hinaplos niya ang ilong ng troll. Habang humuhuni si Nora, gumawa ang troll ng mga masayang tunog na tugma sa huni niya. Na-impress at na-curious si Andreas, kaya itinuro ni Nora kung paano ito gawin. Hinawakan niya ang ilong at hamyuni, at nakakuha ng magandang reaksyon mula sa troll. Dahil wala pa itong pangalan, tinawag ito ni Nora na Beautiful. Naging seryoso siya at humingi ng pabor sa troll. Sa Boverdin, nakita ni Nora ang paparating, kaya't nag-shoot siya ng flare gun sa ere. Tumayo si Beautiful mula sa nyebe at nagsimulang mag-growl ang parehong troll sa isa't isa. Gusto ni Andreas na magbukas ng apoy, pero pinigilan siya ni Marion. Nang umungo si Beautiful, brutishly niyang tinapak ang lupa at nabasag ang yelo. Nagmadali si Nora tumakbo hanggat kaya niya at nahulog, kaya kinailangan siyang tulungan ni Chris. Sa kasamaang palad, hindi nakareact sa oras si Beautiful at nahulog sa malamig na tubig, nakikipaglaban para manatiling nakalutang ng ilang segundo bago tuluyang lumubog. Pagkatapos, hinabol kanya sa grupo, kaya tumakbo sila papunta sa helicopter. Nang umalis ang helicopter, sinubukan mo itong pabagsakin pero nagawa nilang i-dodge at makalipad. Nag-breakdown si Nora habang nakatitig sa butas kung saan lumubog si Beautiful. Sa isang air ambulance base, ikinwento ni Nora kay Marion kung paano niya napalabas si Beautiful mula sa kuweba minsan. Hindi niya sinubukang sirain ang anuman. Umupo lamang siya at tumingin sa mga bituin bago bumalik sa kuweba kung saan siya ligtas. Tinitingnan ng grupo ang mapa ng kanyang paglalakbay, at napagtanto ni Marion na ito ay ang ruta ng Pilgrim na patungong Hilaga sa Nad-Ero. Tiningnan ni Nora ang kanyang mga notes at naalala ang mga kwento ng kanyang ama. Nidaros ang kabisera noon, at si Olaf ang namuno mula roon. Ibig sabihin, ang layunin ay paghihiganti. Lumipad sila papuntang Trondheim upang makipagkita kay Esther, matagal ng kaibigan ng ama ni Nora. Ipinakita niya ang Nidaros Cathedral, na itinayo mula 1970 hanggang 1300 at kalaunan ay pinangalan ng Heart of Norway. Dito, walang awa ang simbahan sa pamamahala sa bansa. Dahil papasok sila sa simbahan, iniwan ni Chris ang kanyang mga armas sa entrada. Ipinaliwanag ni Nora na narito siya para sa libingan ni Olaf, kaya ginabayan sila ni Esther sa isang underground tunnel. Nagtataka siya kung bakit inatake ng simbahan si Olaf, dahil sinasabing mahalaga siya sa kanila, at hinuhulaan na nagkaroon lang sila ng hindi pagkakaintindihan. Pumasok sila sa isang walang laman na silid at ipinaliwanag ni Esther na matagal nang hinahanap ng mga tao ang libingan ngunit walang nagtagumpay. Napansin ni Marion ang simbolong nakita rin nila sa kuweba, kaya nagsimula rin ang grupo sa paghahanap. Natagpuan nila ang mural ni Olaf sa pader, at nang hinawakan ito ni Andreas, may maliit na piraso ang nahulog na nag-iwan ng butas sa tiyan ni Olaf. Naalala ni Esther na noong huling laban, nasugatan si Olaf sa tiyan, hita, at leeg. Hinawakan niya ang mga lugar na iyon at lumuwag ang mga piraso ng pader upang magpakita ng mga butas kung saan dapat ang sugat. Ipinasok ni Nora ang mga torch sa mga butas at habang iniikot niya, naririnig nila ang mga mekanikal na tunog sa pader. Nang mabuo ang pag-ikot ng 3 torch, lumitaw ang isang pinto at tinulungan siya ni Andreas buksan ito. Pumasok ang grupo sa silid sa kabilang panig at sa wakas natagpuan ang libingan ni Olaf sa gitna ng isang pond. Gusto ni Nora buksan ang kabaong, ngunit iniisip ni Esther na kawalang galang iyon, kaya pinaalala ni Nora na ito ay emergency. Pinagsama nila ang mabigat na takip at sa loob, nakita nila ang buto ni Olaf na hawak ang kanyang espada. Dahil gawa ito sa pilak, hindi ito kinakalawang, ngunit nangangahulugang hindi ito magagamit bilang totoong sandata. Sa loob ng bulsa ni Olaf, natagpuan nila ang nawawalang piraso ng trollo. Umalis ang grupo sa silid upang ipadala ang larawan ng papel kay Sigrid, na isinama ito sa kalahati sa institute. Ngayon, mababasa nila ang buong teksto at malalaman na kontra si Olaf sa pagtaboy sa mga troll sa bansa. Pinatay siya ng simbahan upang maipagpatuloy ang massacre. Hindi naghahangad ng paghihiganti si YouTube kay Olaf. Sa halip, gusto niyang maghiganti sa sangkatauhan. Samantala, ang mga video ng pag-atake sa resort at nasirang bahay ng lalaki ay viral na at lumalabas sa media sa buong mundo. Nag-aalala ang mga pamahalaan ng ibang bansa sa
maaaring gawin ng troll at nagbanta na kikilos sila kung kinakailangan. Lumitaw si Brinchman sa press conference at ipinaliwanag na ine-evacuate nila ang lahat ng tao sa ruta ng Pilgrim, ngunit wala siyang sagot sa tanong ng reporter kung paano niya ito sosolusyonan. Tinawag pabalik si Chris sa base, ngunit hindi niya pinansin ang mensahe at nanatili sa kanyang mga kaibigan upang makipaglaban silang magkasama. Nagtataka ang grupo kung paano nakipaglaban si Olaf sa mga troll noon, dahil hindi naman matibay ang silver. Naalala ni Nora ang pond at binasa ang isang kutsilyo sa banal na tubig bago hinawakan ang Troll King Stone gamit ito. Biglang nabasag ang bato sa gitna, na nagpapatunay na mahina ang mga troll sa banal na tubig. Pagkatapos, tumakbo sina Chris at Marion upang kausapin ang mga taong in-evacuate at humingi ng tulong. Masigla ang crowd at handang ipagtanggol ang kanilang bansa. Habang itinuturo ni Esther kay Andreas kung paano tumunog ng kampana sa simbahan, bumuo ng linya mula sa pond papunta sa military trucks upang magdala ng mga balde ng banal na tubig na gagamitin ng mga sundalo sa kanilang mga armas. Sa gabi, sa wakas ay dumating ka at winasak ang ilang gusali. Habang papalapit ka sa simbahan, nagsimulang tumunog sina Esther at Andreas ng mga kampana na sumasakit sa tainga mo at nagpapabagal sa iyo. Pagkatapos, nagbukas ng apoy ang mga sundalo at tinamaan ng bala na may banal na tubig ang katawan mo sa ilang lugar na dahan-daang nagpapasakit sa iyo. Naiwala ang isip ni Ethan at itinapon ang isang puno sa simbahan na winasak ang mga kampana. Nakaligtas sina Andreas at Esther bago sila masaktan. Patuloy ang pagbabaril ng mga sundalo, pero hindi gaanong epektibo ang pinsala mula sa banal na tubig, at nagpapatuloy ka sa pag-abante. Sinabog ni Chris ang linya ng mga explosives na inilagay nila sa lupa, at sa pagkakataong ito, malala ang paso, pero buhay ka pa rin. Nagsimulang tumakbo ang grupo habang paparating ka, pero na-freeze ka nang marinig ang isang ungol. Sa sorpresa ng lahat, bumalik si Beautiful at handang lumaban. Pumasok ang parehong troll sa ilog at nagsimula ang labanan na may napakalakas na lakas. Naitabok niyon si Beautiful ng brutal at itinapon siya sa tulay, na winasak ang istruktura at nagdulot na mahulog ang troll sa tubig. Desperado si Nora na tulungan ang kaibigan, pero hindi niya alam ang gagawin. Naalala ni Marion na may pulse ka, kaya iniisip niyang dapat atakihin mula sa loob upang ang banal na tubig ay makasire sa puso mo. Isang bomba na lang ang natitira, kaya kailangan maging maingat. Nagpapatuloy ang panghihimasok kay Beautiful sa ilog at ginagamit ang mga nasirang istruktura bilang armas para sa karagdagang pinsala. Habang sumasakay sina Chris at Andreas sa chopper, tumakbo sina Nora at Marion upang mag-shoot. Hindi gaanong pinsala ang nagawa, pero nakatulong upang ma-distract ka, kahit na si Beautiful ay nakalutang sa ilalim ng paa ng kalaban. Kinailangan ni Chris iikot ang helicopter sa paligid mo, at nadulas ang bomba. Mabilis na hinabol ito ni Andreas, pero nahulog ang detonator sa kalye at nabasag. Nangangahulugan ito na ang tanging paraan para pasabugan ang bomba ay gamit ang grenade, at may kailangan na sumama rito. Alam ni Andreas ang kailangan niyang gawin, kaya tinawagan niya si Sigrid upang magpaalam, ngunit natapos ang koneksyon bago sila magkasundo. Sa sandaling iyon, nawalan ka ng malay at naubos ang amo ng mga babae. Tumakbo si Marion, pero tumanggi si Nora na sumuko. Sa wakas, naabot ng helicopter ang ulo mo at tumalon si Andreas kasama ang grenade at bomba. Nilamon mo ang lahat at sumabog ang grenade na nagpapalipat-lipat ng banal na tubig sa buong katawan mo. Nagsimula ang pagkasunog ng matigas mong balat at ang sakit ay nagpahina sa iyo, sapat para maabot ni Beautiful ang iyong dibdib at pitasin ang iyong puso. Bumagsak ang katawan mo at tuluyang nawala sa ilog. Makalipas ang ilang panahon, inaayos ang simbahan at nagbukas si Esther ng exhibition upang ituro ang tunay na kwento ni Olaf. Nanganak si Sigrid at naging masayang uncle si Chris. Pinayagan na ngayong magpalibot si Beautiful sa mga bundok at regular na bumibisita sa kubo ni Nora. Samantala, patuloy na pinag-aaralan ni Mahler ang sample na nakuha niya, at ngayon ay lumaki na ito bilang isang mini troll. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Jamil Sapardas, Angela Galay, Nanita Ambag, Rafi Desen, Arbaya Ulugan, John Paul Corbeta, Jocelindo Lauron, Nasruddin Salasal, Alan Versaga from Binogonan Rizal, Janeth Perez from San Isidro Rizal, Jefferlon Cabatan from Luzon, Kyle Nathan from Laguna Siniloan Barangay Makatad, Manskay Hub from Acebo, Nur J. Tukay from Cherry Homes Mambog Isang Bacoor Cavite, Rodolfo Salonga from Tangos Navotas City, at Russell Quimbo Santa Rosa Laguna. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.